Sa simula ng pelikula, makikita ang ilang pari na pinangungunahan ng isang lalaki na tawagin na lang natin sa pangalang Priest na papalapit na sa pugad ng Sola Mira. Sa sandaling nakapasok na sila sa loob, napansin ni Black Hat na merong mali, ngunit nanindigan si Priest sa kanilang utos na hanapin ang Reyna, kaya nagpatuloy sila. Nakarinig sila ng ilang mga ingay sa harapan at inihanda ang kanilang mga armas, nang bigla nilang na-realize na isa lang itong bitag, habang ang kanilang mga kasamahan ay hinila sa ilalim ng lupa. Nakuha ang ilan sa kanila at ang iba naman ay tumakas patungo sa liwanag ng araw. Kahit na nakarating sila sa huling lagusan, hindi nagtagumpay si Priest na mailigtas si Black Hat. Ang mundo ng mga Priest ay isang mundo na puno ng mga bampira. Ang madugong digmaan sa pagitan ng mga tao at mga bampira ay ilang siglo nang ipinaglalaban, na sinira ang isa't isa at ang mismong mundo. Sa pagharap sa pagkalipol, ang mga tao ay umatras sa napapaderang mga lungsod sa ilalim ng proteksyon ng simbahan. Pagkatapos ay nilikha nila ang pinakahuling sandata laban sa mga bampira, ang mga pari. Sila ay mga makapangyarihang mandirigma, na sinanay sa sining sa pagpuksa sa mga bampira. Nang makamit ang tagumpay laban sa mga bampira, nagpasya ang simbahan na buwagin na ang mga pari. Iilan na lang sa kanila ang natitira, isinama sa isang lipunang hindi na sila kailangan, at unti-unting nawala tulad ng mga bampira. Makalipas ang maraming taon, si Owen ay naghukay sa lupa upang suriin ang mga level ng radiation. Sinabi niya sa kanyang asawa na si Shannon na ayon sa kanyang natuklasan, maaari na silang magsimulang magtanim. Hindi nagtagal, dumating si Lucy sa bahay at agad na pinuna ang pagkaing naaamoy niya. Tinanong ni Owen kung saan siya nanggaling, at nang sabihin ni Lucy na sa bayan, I was in town. Nagalit si Owen dahil sinuway niya ang kanyang salita. Sinabi ni Lucy na nasa sapat na gulang na siya, ngunit sinabi ni Owen na ang panuntunang ito ay hindi pwedeng i-apply kung saan sila nakatira. Ayon kay Owen, kailangan nilang magsakripisyo, kaya nagalit si Lucy dahil para siyang bilanggo sa outpost na kanilang tinitirhan. Pinutol ni Shannon ang kanilang pagtatalo at sinabihan silang magdasal, na epektibong pinatahimik ang dalawa. Nang hindi inaasahan, yumanig ang lupa at natakot si Lucy. Nang tumingin si Owen sa labas, nakita niya ang isang grupo ng mga bampira na papalapit sa bahay, at agad na sinabihan ang mga babae na pumunta sa ibaba. Binuksan ni Shannon ang kanilang hiding place at pinapasok si Lucy, at sinabihan siyang huwag sumigaw kahit ano pa ang marinig niya. Nanatili si Shannon sa itaas ng bahay at tinulungan si Owen sa pakikipaglaban. Narinig ni Lucy ang mga putok ng baril at ang pagsigaw ng kanyang magulang, na nilapan ng mga bampira. Ilang sandali pa, bumukas ang hatch at may pumasok, na labis na ikinatakot ni Lucy. Sa sumunod na eksena, ipinakita ang skyline ng Cathedral City, na nasa ilalim pa rin ng proteksyon ng simbahan. Ang mga naninirahan dito ay palaging nasa ilalim ng mata ng naghaharing clergy. Habang si Priest ay makikitang naglalakad sa gitna ng mga tao, tumunog ang kampana ng simbahan at ang lahat ay huminto upang magbigay galang, na may boses na nagsasabi na ang paglaban sa simbahan ay paglaban sa Diyos. Pumunta si Priest para magkumpisal at pumasok sa isang automated booth. Humingi siya ng patawad sa kanyang mga kasalanan at ang kanyang boses ay nakilala ng makina. Lumitaw ang isang automated Monsignor Aurelius sa screen, at agad na sinimula ni Priest ang pagkukumpisal. Lagi siyang nananaginip tungkol sa digmaan sa mga bampira, at sa oras na hindi niya nailigtas ang isa sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito, nagsimula siyang magduda sa kanyang pananampalataya. Ang automated Monsignor ay tumugon na ang Diablo ay may maraming hugis, at pagkatapos ay ibinigay na sa kanya ang kanyang mga gagawing panalangin. Kalaunan, pauwi na si Priest sa kanyang tahanan at nasa elevator, kasama ang isang batang lalaki at ang kanyang ina. Nagtanong ang bata tungkol sa kanyang tato, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang ina na hindi dapat siya nakikipag-usap sa mga pari. Nang papasok na si Priest sa kanyang apartment, pinatumba niya ang isang lalaking sumusunod sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hicks na siya ang sheriff kung saan nakatira ang kanyang kapatid na si Owen. Ayon din sa kanya, sugatan ng kanyang kapatid, patay na si Shannon, at si Lucy naman ay kinuha ng mga bampira. Sinundan ng lalaki ang pari sa loob at sinabi na nagkwento si Lucy tungkol sa kanya bilang isang bayani ng digmaan, ang pinakamahusay na vampire killer. Sinabi ni Hicks na ililigtas niya si Lucy at maaari niyang magamit ang kanyang tulong. Gayunpaman, hindi ito basta-basta matatanggap ni Priest kaya pumunta siya sa mga namumunong clergy upang hilingin sa kanila na ibalik ang kanyang autoridad bilang isang pari. Ipinaalam ni Monsignor Aurelius kay Monsignor Chamberlain ang tungkol sa kanyang mga problema.
Sinabi sa kanila ni Priest na ang kanyang pamilya ay inatake ng mga vampira, kung saan natawa ang Monsignor, dahil walang nakakatakas na kahit na isang vampira sa Vampire Reservation. Sa tingin niya ay gawa ito ng mga bandido at nagkamali lang ang sheriff. Sinubukan ni Chamberlain na tulungan si Priest sa kanyang paghahanap, ngunit pinatigil niya ito at inutos kay Priest na huwag yanagin ang pananampalataya ng mga mamamayan. Nagpatuloy si Priest sa pagtatanong sa kanya, ngunit pinaalalahanan siya ng Monsignor na ang pagtatanong sa awtoridad ng kaparian ay ganap na ipinagbabawal. Kung susuwayin niya ang mga ito, tatanggalin siya sa organisasyon, at hindi napapayagan na maging bahagi ng anumang religious community. Samantala, sa isang mabilis na umaandar na tren, si Lucy ay pinanatili sa isang hawla ng mga vampira. Tinuya siya ng isa sa mga familiar, hanggang sa dumating si Black Hat, na sinabi kay Lucy na ang hawla ay para sa kanyang sariling proteksyon. Pinaalam ni Lucy na ang kanyang tiyuhing pari ay siguradong pupunta sa kanya at ililigtas siya. Lingid sa kaalaman ng dalaga, ito ang inaasahang mangyari ni Black Hat. Samantala, sinabi ni Monsignor Chamberlain kay Priest na pinal na ang paghatol, ngunit dismayado siya dahil pagkatapos ng lahat ng kanyang isinakripisyo, hindi sila nakikinig sa kanya. Sinabi ni Chamberlain na matagal nang tapos ang digmaan, ngunit hindi sumang-ayon si Priest dito. Sinabihan niya si Priest na huwag gumawa ng kalapastanganan para lamang tugisin ang isang maliit na grupo ng mga scavenger. Sinabi ni Chamberlain na kailangan niya itong pag-isipan at huwag pukawin ang isang bagay na maaaring magdulot ng higit na pinsala. Dismayado ang pari, at maging si Chamberlain ay gustong tulungan siya na huwag magkamali. And I go against God. Handa si Priest na sirain ang kanyang vow, at isa-isang itinumba ang mga opisyal sa loob lang ng ilang segundo. God help us. Kalaunan, makikita siyang inihahanda ang sarili at ang kanyang mga sandata para iligtas ang dalaga. Tinanggal niya ang takip sa kanyang motorsiklo at pagkatapos ay sumakay na palabas ng Cathedral City. Iniwan ng pari ang mga huling bakas ng mundo ng tao, at pumasok sa tiwangwang at malupit na landscape ng wasteland. Nang may hindi kapanipaniwalang bilis, narating niya ang outpost ng kanyang kapatid. Pumasok si Priest sa magulong bahay, at nakita ang larawan ni Owen. Iniisip ng sheriff na isa siyang magnanakaw, ngunit nang malaman niyang ito si Priest, natutuwa si Hicks na makita siyang dumating doon, at pagkatapos ay sabay na silang sumakay papunta sa bayan. Pagdating nila, pinaalis ng sheriff ang isang tindero mula sa kanyang bayan dahil sa pagtatangkang bentahan ang kanyang mga tao ng mga peking armas laban sa mga vampira. Nagprotesta ang taong bayan at sinabing kailangan nila ang mga armas, ngunit sinabi sa kanila ni Hicks na wala ng mga vampira. Kalaunan, siya at si Priest ay nag-usap, habang naghihintay sa doktor na dalhin sila kay Owen. Pumasok ang pari at umupo sa tabi niya. Tinanong siya ni Owen kung bakit hindi na siya bumalik, at sumagot naman si Priest na hindi na pwede. Nang dumaing si Owen na hindi niya nailigtas si Shannon dahil wala siyang regalo tulad niya, inaliw siya ni Priest sa pamamagitan ng pagsabing mas naging maganda ang buhay ni Lucy sa kanya. Nakiusap si Owen na mangako siyang hahanapin niya si Lucy at papatayin ang lahat ng mga vampira. Kalaunan, sinabi ni Hicks na hinahanap siya ng mga clergy at hindi nila pinayagang iligtas niya si Lucy. Sinabi niya na gusto niyang sumali sa rescue party ni Priest, ngunit sinubukan niya ito sa pamamagitan ng pagtanggi sa kanya. Sa pagkainis, kumuha si Hicks ng bala at hinati ito sa hangin gamit ang isang kutsilyo. Tinanong ng pari kung magaling ba siya sa paggamit ng baril at sumagot si Hicks na mas magaling pa siya sa paggamit ng kutsilyo. Bago lumabas ng silid, tinanong niya si Priest kung bakit niya inihahanda ang mga bala ngayong hindi naman sila gumagamit ng baril, at sumagot si Priest na para sa kanya ang mga ito. Samantala sa Cathedral City, isang squadron ng mga pari ang ipinatawag ng Monsignor. Ang kanilang utos ay dalhin si Priest, patay man o buhay, at hindi nagustuhan ni Priestess ang utos na yun. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sila. Samantala, dumalo si Priest sa libing ng kanyang kapatid, na inilibing sa tabi ni Shannon. Kalaunan, sinamahan siya ni Hicks sa outpost ni Owen at nagtanong kung ano ang nahanap niya. Nakahanap ang pari ng mga yapak na hindi tumutugma sa alinman sa mga vampira o kanilang mga familiar, ang servant ng mga vampira. Pagkatapos ay sinimulan nila ang paghahanap sa direksyon kung saan nanggaling ang mga yun, at pumunta silang dalawa sa pinakamalapit na vampire reservation. Sinabi ni Hicks na sila ang bumagsak na tribo at wala na silang gaanong oras dahil papalubog na ang araw. Pagpasok nila, nakita nilang walang mga bantay doon at ang lugar ay puno ng mga ilegal na familiar.
Ipinaliwanag ni Hicks na karamihan sa mga taong yun ay mga voluntaryong familiar na gustong mahawaan kalaunan at maging vampira. Lumapit sila sa isang familiar at sinabi nito sa kanila na hindi welcome ang mga pari doon dahil protektado ang kanilang lupain. Sinabi ng sheriff kung ano ang kanilang hinahanap at sumagot ang familiar na wala pang nakakadaan sa kanilang reservation. Pagkatapos ay binuksan na nila ang main gate at pumasok sa loob, kung saan nadatnan nila ang lugar sa isang kakilakilabot na estado, at ang mga katawan ng mga gwardya ay nagkalat sa sahig. Pumasok si Priest sa isang selda at tinanong ang isang familiar, kung saan nagbanta siyang bubuksan ang kabaong ng kanyang amo kung hindi niya sasabihin kung nasaan si Lucy. Hindi nagtagal, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga familiar na handang makipaglaban. Inatake nila ang sheriff, na agad namang tumakbo sa labas, para lang atakihin ng iba pang familiar. Sa kabutihang palad, nagpakita si Priest sa tamang oras at pinatay ang mga familiar, maliban sa isa. Kinwestiyon niya siya, ngunit ipinagtanggol ng familiar ang mga vampira at sinabi na ang mga pari ang halimaw. Sa sandaling yun, nagsimula nang lumubog ang araw at sinabi ng familiar na huli na siya, dahil ang gabi ay kanilang oras. Nang lumubog na ang araw, lumabas ang mga vampira sa kanilang mga kabaong at agad na pinalibutan ang pari at sheriff. Ang pari ay kumuha ng isang Biblia at nagsimulang magbasa, ngunit agad na naglabas ng mga sandata mula sa pagitan ng mga pahina at ginamit ang mga ito upang patayin ang dalawa sa mga vampira. Nakipaglaban siya sa isa pa. Habang si Hicks naman ay sinusubukang barilin ng isa, ngunit napakabilis nito. Sa kabutihang palad, nandyan si Priest para tulungan siya. Biglang sumigaw ang isa sa mga vampira at tumakbo palayo. Bumalik ang pari sa familiar at muling nagtanong sa kanya. Nang pagbantaan ng kanyang buhay, sinabi nito na dinala si Lucy sa kanluran, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin nila sa kanya. Sa sandaling yun, bumalik ang vampira at inatake ang pari. Naglaban sila, at kalaunan ay nahulog sa loob ng vampire reservation. Naghintay si Hicks na nakalabas ang kanyang baril, ngunit si Priest ang nakalabas ng buhay. Nag-usap ang dalawa sa kung ano ang dapat nilang gawin, at sinabi ng pari na nasa kanluran ang pugad ng Solamira. Ang akala ni Hicks ay nawasak na ang lahat ng pugad, ngunit sinabi ni Priest na dapat pa rin nila itong suriin, at kapag nahanap nila ang mga nawawalang vampira mula sa reservation, nakatitiyak siya na makikita rin nila si Lucy. Pagkatapos ay binigyan niya si Hicks ng ilang pointers kung paano pumatay ng mga vampira, dahil hindi sila kumikilos tulad ng mga tao. Kung gusto niyang pumatay ng isa, kailangan niyang mahulaan ang kanilang mga galaw. Samantala, ang tindero mula sa bayan ay bumisita kay Black Hat upang bigyan siya ng ilang impormasyon. Humingi siya ng kabayaran, ngunit nang nagbanta si Black Hat na iinumin ang kanyang dugo, ibinigay na niya sa kanya ang impormasyon ng libre. Sinabi sa kanya ng tindero na nagpakita si Priest sa bayan pagkatapos nilang kunin si Lucy, at kasama rin niya ang sheriff. Sinabi ni Black Hat na malaki ang pakinabang niya, ngunit ininom pa rin niya ang kanyang dugo at ginawa siyang familiar. Kasabay nito, dumating si Priestess sa outpost at sinundan ang kanilang landas. Samantala, si Priest at ang sheriff ay sumakay papunta sa kanluran. Habang nagpapahinga, tinanong ni Priest si Hicks kung alam ba ng kanyang kapatid na kasintahan niya si Lucy, na sinagot naman ni Hicks na hindi. At para naman sa tanong niya kung mahal niya si Lucy, oo ang sagot niya. Sinabi ni Priest na papatayin niya si Lucy kapag infected na siya, ngunit tumugon si Hicks na hindi siya papayag na mangyari yon. Kalaunan, nakarating na sila sa pugad at umakyat sa mga pader nito. Pagpasok nila sa loob, si Priest ay nagkaroon ng flashback noong nasa digmaan pa siya. Inilawan niya ang pugad, sinabihan si Sheriff Hicks na barilin ang anumang lumabas, at pagkatapos ay pumunta na siya sa ibaba. Nakahanap si Hicks ng laruang nakabaon sa ilalim ng lupa, at ginalugad ang lebel ng pugad na kinaroroonan niya. Habang ginagawa ito, lumitaw ang isang nilalang sa kanyang likuran. Samantala, sinisiyasat ni Priest ang mga lagusan ng pugad nang makita niyang may sumusunod sa kanya, at nagpasya siyang sundan ito. Nang makakita siya ng liwanag sa dulo ng lagusan, nakasalubong niya si Priestess. Tinanong ni Priest kung ano ang ginagawa niya doon, na sinagot naman ng babae na ipinadala siya ng clergy. Siya at ang iba ay naghiwalay sa reservation. Sinabi sa kanya ni Priest na wala siyang choice kundi sirain ang kanyang vow. Ilang sandali pa, nakarinig sila ng mga putok sa di kalayuan. Nang matagpuan nila si Hicks, sinabi sa kanya ni Priest na ang nilalang ay isang hive guardian. Tumalon si Priest at Priestess para harapin ito.
Pinatumba ng nilalang ang priest, at pagkatapos ay sumugod kay priestess. Inikutan sila nito mula sa itaas habang naghihintay na umatake. Nagtulungan sila upang marating ang nilalang, at ang priest ang siyang nagpatama ng huling pag-atake. Gayunpaman, muling nagising ang nilalang ngunit buti na lang ay nandyan si Hicks para tulungan sila. Kalaunan, nakipag-usap si priest kay priestess, habang si Hicks naman ay nagbantay sa entrance. Tinanong ni priestess kung bakit merong hive guardian sa isang abandonadong pugad, at idinagdag din sa kanya na pipigilan siya ni Hicks sa pagpatay kay Lucy kung nahawaan na siya. Sinabi ni priestess na hindi niya siya huhulihin, ngunit pumunta siya dito upang balaan siya. Nagpatuloy ang tatlo sa paggalugad sa pugad, hanggang sa makarating sila sa isang bago at muling itinayong seksyon. Pumasok sila, para lang makahanap ng napakalaking pugad, na ginawa para sa isang bagong hukbo, ngunit ang problema ay walang tao doon. Habang patuloy silang nag-iimbestiga, sinabi ni priestess kay Hicks na si priest ay kinuha ng mga clergy at ang kanyang sakripisyo ay mas malaki kaysa sa karamihan sa kanila. Lumapit si priest sa kanila, na nagsabing nagbabago na ang hangin, at nakakita sila ng malaking exit na nakaharap sa bayan ng Jericho, kung saan patungo ang iba pang mga pari. Kasabay nito, dumating ang vampire train sa istasyon ng Jericho, at hindi makapaniwala ang lalaking nagtatrabaho doon. Huminto ito sa harap niya, ngunit walang lumabas dito. Nang lumapit siya upang suriin ang pinto, isang vampira ang pumatay sa kanya. Pagkatapos ay lumabas si Black Hat, na tinawag ang iba upang simulan na ang paghunt sa mga tao. Sa sandaling yun, isang pamilya ang nakikinig ng musika, nang may vampirang pumasok sa kanilang tahanan at pinatay ang ama. Ang buong bayan ay nasa ilalim ng pag-atake ng hukbo ng mga vampira, habang si Black Hat naman ay kumikilos na para itong isang opera. Sa sandaling yun, dumating ang tatlong paring humahanap kay priest at hinarap siya. Gayunpaman, madaling napabagsak ni Black Hat ang unang pari, at pagkatapos ay tinanong ang dalawang natitira kung gusto nilang sumali sa kanya. Kinaumagahan, ang grupo ay nakarating sa bayan, para lang makitang wala itong laman, kaya nagpasya silang maghiwa-hiwalay para maghanap sa mga gusali. Nakahanap si priestess ng dinamita, habang si priest naman ay pumasok sa isang bakanteng bahay. Nagkita sina Hicks at priestess, at sinabi ng sheriff na wala ng taong natira. Kalaunan, nahanap nila ang priest sa gitna ng bayan, nagdarasal sa harap ng mga bangkay ng iba pang mga pari. Sumama si priestess sa pagdarasal. Tinanong ni Hicks kung anong uri ng vampira ang kayang pumatay ng tatlong pari, at sumagot si priest na ito ay isang bagay na hindi pa nila nakikita. Pumunta sila sa istasyon ng tren, kung saan sinabi ni Hicks na ang Riles ay papunta sa mga lungsod at ang Jericho ang huling hintuan sa wasteland. Dito na na-realize ni na priest at priestess na ang buong bagay ay isa lang sistematikong plano upang mapalabas ang mga pari sa mga lungsod, upang malusob ito ng buong hukbo ng mga vampira nang walang nagtatanggol sa kanila. Ipinakita sa kanila ni priestess ang mga dinamita at gumawa ng plano kung saan sisirain niya ang Riles, habang ang dalawa naman ay kukunin si Lucy mula sa tren. Samantala, nag-alok si Black Hat ng pagkain sa isang pagod na pagod at bugbog saradong si Lucy. Sinabi niya sa dalaga na gusto niya ang gusto ng lahat, ang malayang mabuhay ng walang kaparusahan sa kasalanan. Kumuha si Lucy ng kutsilyo at itinago ito, pagkatapos ay tinanong kung ano siya. Ipinaliwanag ni Black Hat na sa tingin niya ay mas dalisay ang mga vampira kaysa sa mga tao, at siya ang lilinis ng maruming mundo. Idinagdag din ni Black Hat na tutulungan siya ni priest na gawin ito. Samantala sa Jericho, tinanong ni Hicks si priestess kung paano papatayin ni priest si Lucy kung infected na siya, gayong siya ay sarili niyang laman at dugo, at tumugon ang priestess na kapag isa ka ng familiar, hindi ka na tao. Bago sila umalis sa bayan, sinunog nila ang mga bangkay ng iba pang tatlong pari. Sinabihan ni priestess si priest na tandaan na ang kanilang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa simbahan, ngunit mula sa Diyos. Mahal niya siya, at sinabi kay priest na ang isang bahagi niya ay umaasa na ang kamatayan ni Shannon ay magpapalaya sa kanya, bago ibinigay ang isang espesyal na sandata. Sabay silang sumakay patungo sa tren, at huminto upang bantayan ito. Nang nagbanta si Hicks na papatayin sila kung hindi sila mangangako na hindi papatayin si Lucy kung naging familiar na siya, naguguluhan si priest kung bakit siya nag-aalala. Sinabi ni priestess kay Hicks na si Lucy ay anak ni priest. She's his daughter. You're lying. I knew Owen. At sanggol pa lamang nang kunin siya ng clergy. Ibinigay niya si Lucy kay Owen, at yun ang kanyang sakripisyo. Sinabi ni priest na kapag pinatay niya siya, hindi niya maililigtas si Lucy ng mag-isa, at magagawa lamang nila ito ng magkasama.
Habang papalapit sila sa tren, sinabihan ni Priest si Priestess na pasabugin ang riles kahit na nakasakay pa sila. Pumasok si Hicks sa tren mula sa likod at nakapasok sa isang pugad ng mga vampira. Sa mga oras na yun, si Priestess ay nagmaneho sa harap habang sinusundan siya ng mga familiar rider, ngunit natakasan niya sila gamit ang kanyang nitro drive. Samantala, umakyat si Priest sa taas ng tren kung saan naghihintay sa kanya si Black Hat. Ipinaliwanag ni Black Hat sa nalilitong si Priest na ginawa siyang vampira ng Vampire Queen at hiniling na sumama sa kanya para makabalik sila sa lungsod bilang magkapatid. Nagtanong si Priest tungkol sa kanyang anak at tumugon si Black Hat na naghihintay ang dalaga sa kanyang desisyon. Sumugod si Priest para umatake, ngunit madaling naiwasan ni Black Hat ang kanyang mga pag-atake at sinabi na mas malakas na siya kaysa sa kanya ngayon kaya hindi siya mananalo. Samantala, sinet up ni Priestess ang mga pampasabog sa mga riles at inactivate ito nang makita niya ang mga paparating na familiar rider. Naghanda siya upang labanan ang mga ito at agad na nakipag-ugnayan sa kanila. Gamit ang kanyang galing sa pakikipaglaban, pinatay niya silang lahat sa isang hindi kapanipaniwalang pamamaraan. Pagkatapos silang talunin, napansin niya na ang isa sa mga familiar ay nagawang matanggal ang detonator, ngunit nakaisip siya ng bagong plano. Samantala, patuloy na naglalaban sina Priest at Black Hat sa tren, ngunit laging nakukuha ng vampira ang kalamangan. Muli niyang hiniling kay Priest na sumama sa kanya, ngunit tumanggi siya. Muling inatake ni Priest ang vampira, ngunit madaling naiwasan ni Black Hat ang lahat ng kanyang kilos. Kalaunan, nagawa niyang patumbahin ang pari at sa tingin niya ay patay na siya, ngunit nagawang makakapit ni Priest sa ilalim ng tren. Kasabay nito, si Hicks ay nagnanavigate sa tren at tumakas sa pugad ng mga nagising na vampira. Pagkatapos ay tumakbo siya kay Lucy, para lang makitang dinala siya ng isang familiar. Gusto niyang pasabugin ang pinto, ngunit biglang lumabas si Priest mula sa sahig ng tren. Nang hindi inaasahan, biglang pumasok ang mga vampira sa bagon. Pinaulanan sila ng mga bala ni Hicks, pagkatapos ay sinira ang kisame para makapasok ang sikat ng araw. Hinabol nila si Lucy sa mga bagon ng tren at nang makarating sila sa kanya, pinigilan sila ni Black Hat na makalapit sa dalaga, at itinapon si Hicks palabas ng tren. Binugbog at ibinalibag ni Black Hat si Priest, habang si Hicks naman ay nakahanap ng isang motorsiklo ng familiar. Samantala, nagawang makawala ni Lucy sa familiar na humahawak sa kanya at sinindihan siya ng apoy. Pagkatapos ay sumugod siya sa vampira, na nagsabi sa kanya na si Priest ay ang kanyang ama. Muli silang naglaban, at sa pagkakataong ito ay sinaksak ni Black Hat ang pari sa may pader. Inilabas ni Black Hat si Lucy sa tren, at iniwan ang pari upang masunog. Kasabay nito, inilagay ni Priestess ang mga pampasabog sa kanyang motorsiklo at sumakay patungo sa tren. Sa loob, nagising si Priest sa tamang oras at nagawang makaalis sa pader. Sa mga oras na yun, handa na si Black Hat na hawaan si Lucy, nang biglang sumulpot si Priest at inatake siya. Nahulog ang dalaga, ngunit nagawa siyang mahawakan ni Priest. Nakasabit sila sa gilid ng tren at naghanda na si Black Hat na itulak sila nang makita nilang papalapit na ang Priestess. Tumalon si Priestess mula sa motorsiklo bago ito tumama sa tren, at tumalon rin ang Priest mula rito, hawak si Lucy, sa parehong oras. Nawasak ang tren, kasama ang lahat ng mga vampira sa loob nito. Nakita ni Hicks ang pagsabog at nagmamadaling nagtungo dito. Nang dumating siya, nakita niyang buhay sina Priest at Lucy, at lumapit ang dalaga para yakapin siya. Naglakad si Priestess patungo sa kanila, at makikitang nahulog ang sombrero ni Black Hat sa lupa, na nagpapahiwatig na patay na siya. Kalaunan, pumasok ang pari sa isang misa na isinasagawa ni Monsignor Aurelius. Nilapitan niya ito, habang minamaliit siya ng clergy sa pagbalik niya dito. Inihagis ng pari ang isang ulo ng vampira sa harap ng kanyang mga binti at sinabihan siyang suriin ang nasusunog na tren sa labas ng lungsod. Idinagdag din ni Priest na ang reyna ng mga vampira ay wala sa kanila. Tinawag siya ni Aurelius na isang traidor, at tumugon naman si Priest sa pamamagitan ng pagsabing nagsisimula pa lang ang digmaan sa mga vampira. Kalaunan, nakipagkita siya kay Priestess sa wasteland, na ipinaalam sa kanya na papunta na ang ibang pari at magtitipon sila sa ibang lungsod, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.